Okay, welcome to my YouTube channel. This is Crypto Chum Trader. So for this video, itopic natin yung spot hodlers, investor, and position trader. So disclaimer lang, ang cryptocurrency is very volatile and very risky. High risk, high reward business model. So if hindi ka pa familiar sa mga terms na to or sa pag nag invest ka out of nowhere, then makinig ka dito. Okay? So before that, bago tayo tumalon sa lesson, may gusto ko ipakita sa inyo about yung movie sa Squid Game. And eto siya. So, diniscuss dito na yung isang participant dito is crypto influencer siya. And sabi niya doon, how many times do I have to tell you that coin's price did go up? So, ibig sabihin, nag-shield siya ng coin and maraming na FOMO and nag-invest. Tapos, tumaas naman talaga yung price. Pero, ang ginawa ng mga na FOMO or mga sumunod lang sa kanya is you held out for more cash. Or ibig sabihin, naging greedy pa. Instead na mag-take profit sila, hindi nila kinuha yung profit. But didn't sell at the right time. Okay? Lesson learned yan. Next. Another lesson learned na pwede nating matutunan doon is sa investing, responsibilidad nyo ang magiging desisyon nyo. Kahit may nagsabi na bumili ka nito, 100% sure, or Dior, trade at your own risk, not financial advice, lagi nyo pa rin iisipin na ikaw yung last click sa exchanger mo bago mo binili yan. Nasa iyo yung last decision. Okay? Kahit mo mag-promise sa'yo na tataas yung coin yan, nasa iyo yung last click bago mo binili yung coin. Okay? So, dapat walang blaming sa game na to. Be matured enough pag nag-invest ka. Kasi, responsibilidad natin yon. Next, pumunta na tayo sa terms and definition. Spot hodlers, investor, or position trader. So, ibig sabihin, ito yung mga nag-hold ng coins and mga bumibili. Nagdi-DCA. So, basahin ko muna to. A spot hodler refers to someone who buys and holds cryptocurrency on a spot market, meaning they directly purchase the asset at the current market price and intend to hold it for a significant period of time. Okay? Yan yung keyword, intend to hold it for a significant period of time. Investor. Investor trading refers to the act of buying and selling securities of financial market with the goal of generating profit. Okay? Ang goal talaga ng investor is mag-generate ng profit. And kung ikaw mag invest ka at hindi ka naman mag-generate ng profit, mag invest ka pa kaya? So typically with a long-term perspective, meaning investors aim to hold on to their investments for a significant period of time to benefit from potential price appreciation. Okay? Same keyword, investors aim to hold on to their investment. Unlike traders who focus on short-term market movements to make a quicker gain. So ito yung mga futures trading, in and out sa market. So magkaiba sila sa investor trading. Number 3, position trader is a type of investor who holds onto an asset for a long period of time, typically months or years, focusing on capitalizing on significant market trends and making only a few trades each year. Rather than attempting to profit from short-term price fluctuations, they often rely heavily on fundamental analysis to make investment decisions. So, same keyword, tatlong meaning, investors who hold onto an asset for a long period of time. So, kung ikaw nag-invest ka at hindi mo kayang mag-hold for a long period of time, like months and years, first question is, bakit ka nag-invest? Okay, so tanong mo yung sarili mo yan, bakit ka nag-invest kung hindi mo kaya mag-hold ng months or years? Pangalawa, may goal ka na mag-generate ng profit. Bakit mo kukunin yung investment mo at a loss? Nag-invest ka tapos kung kailan natalo, kukunin mo siya at a loss. Bakit? Yan number 1. Kung sa tingin mo, spot holder ka,
Kaya mo ba mag-antay ng sobrang tagal? Number 2, ang goal ng investment mo is mag-generate ng profit. So, dapat hindi mo siya kukunin ng loss. And number 3, ano ba yung number 3? Kalimutan ko. Kailangan sa investment, wise decision tayo. Okay? Kasi pwedeng yung investment mo, kahit ilang years mo nang nakalagay dyan, wala nang mangyayari. Kaya kailangan, nag-i-invest tayo ng maayos. Okay? So, I hope may nuggets kayo dito, no? May tanong ba? Siyempre, walang makakapagtanong kasi recorded to. So, punta na tayo dito sa sudden change in decision making. So, sabi dito sa baba, be greedy when everybody is fearful and be fearful when everybody is greedy. Okay. So, merong entry price dito sa chart, tapos umangat yung coin mo na binili mo. Bakit hindi mo kinuha no nag-profit? Kasi sinasabi mo long term. Okay? Ngayon, kung long term yan, bakit nung bumaba dito, kinabahan ka at iisipin mo, sana kinuha mo na lang siya doon kesa bumaba pa. Okay, natanggal na yung term mo na long term. Next, nung bumalik na siya sa price, which is sa break-even, bakit hindi mo pa rin kinlose? Hindi mo pa rin kinuha? Kasi nag-e-expect ka na sana maklose mo siya with profit. O kaya, nung nandito pa lang siya, sana pag bumalik to sa break-even, i-close ko na kesa negative. Nung bumalik naman sa break-even, hindi mo naman kinlose. Gulo mo So, ngayon, tumaas yung price, hindi mo kinuha, bumaba siya ng mas matindi. Nag-dip. Okay? Ngayon, ang decision mo dito, sana pala, kinuha mo na lang siya dun sa taas. And iniisip mo dito na pag bumalik siya sa break-even, i-close mo na siya kaysa ang laki ng loss mo dito. Okay? Papayag ka na sana kahit break-even na lang. Ngayon, nang bumalik naman siya sa break-even, hindi mo pa rin kinlose. Iniisip mo, gusto mo pa mag-profit ng mas mataas. Bakit nag-iiba yung decision making? And ngayon, ito yung maganda, which is yung pang-investor thinking talaga. Kahit anong galaw ni price sa ilalim, mag-dip man siya na mag-dip, hindi mo siya papansinin kasi nga long-term position trader. Ino-hold mo siya for long-term. Gaano mo ba siya kailangan i-hold? Gaano siya katagal? Hindi natin alam. Ikaw makakaalam yan kung ano yung research mo sa coin na yan. Okay? Hindi mo pwede sabihin na sinabi lang sa akin ito na bumili ako nito and by this price, pwede na ako mag-sell. Ikaw yung investor. Make investment decision. Okay? Ikaw yung mag-fundamental analysis. Mag-research ka. Kasi ikaw yung nag-invest ng pera. And pera mo yun. So next, kung bumaba dito yung price, dapat nagdi-DCA ka nga dyan Financial advice yun. Dapat nagdi-DCA ka dyan kung bumagsak yan. Bakit? Nung dito nga, bumili ka tapos dito hindi ka bibili. So yun. The more na mas malalim yung buy mo, the more na mas mataas yung potential gains mo. Pero disclaimer, hindi lahat ng coin ng nagdi-dip is pwede mong saluhin. Kasi yung iba, yung dip nila is dip na talaga at hindi na nakarecover. Kaya maging careful ka. Kaya nga do your own research, Tayor, trade at your own risk, and NFA, not financial advice when it comes to investing. Personal decision mo yan. Okay? So, iba-ibang trader yan. May trader dito nag-take profit na, yung ibang trader dito nag-greedy pa, so bumaba pa yung price. Yung iba dito nag-close na sa baba, ayaw na nila makita yung loss, and they are done sa cryptocurrency. And yung iba talagang chill lang, nonchalant, hanggang mag-bullish si price. So, iba-iba kayo ng decision. So, papakita ko sa inyo yung dalawa sa investment ko na tinry ko lang for $10 and isa to sa CAT. Okay? So, this is CAT USDT. This is my entry price sa January 8. Yan, $10. And bumaba siya ng dito. And current price niya is $3.94. So, kung i-measure ko to, itong measure, from this entry price to this current price, okay, merong 58.47.
na binaba yung funds ko. Okay? So, ika-calculate natin sa calculator. $10 times 58.47%. 5.847, okay? Ima-minus ko yan dito sa $10. Minus $10. Okay? So, around 4.153. Ayan, 3.9 or i-round off mo na lang yan. Kasi may price fluctuation. So, hindi exact yung makukuha mo dyan. So, mapapansin mo, ito yung current balance ko. 3.94. Galing yan sa $10. Okay? So, pag si price, bumalik siya dito sa entry price ko, then makaka-break even ako. Babalik yung 3.94 ko sa $10. Yun yung isang decision na pwede mong gawin. Antay mo siyang bumalik sa entry price. Kung long term ka naman, kahit bumalik siya sa entry price, hindi mo siya ititipi. Antay mo lang talaga siya ng sobrang taas. Kung goods ka sa project and may fundamental ka. Back up ka ng good project. Naniniwala ka dito sa CAD USDT na magbo-bullish pa rin siya in the future or next cycle ng bull run. So, kahit bumalik siya sa entry price, hindi mo siya i-close. Mag-hold ka lang na mag-hold. And the fact na bumaba siya dito, dapat nagdi-DCA ka. So, let's say maglagay ka dyan ng $20, but by the time na umabot na siya dyan, doble na yung $20 mo, bumalik pa yung $10 mo. Okay? Yan yung DCA. Dollar cost averaging. So, the more na bumababa yung price, nag-a-add ka ng funds. Okay? Kasi nga, long term. Isipin mo, long term. Next, BOME USDT. Ito medyo masakit. $10 yung investment, January 8, then bumaba siya ng current price 3.5. So, again, i-measure mo lang yan. Up until dito sa recent, 64.23%. Okay? So, $10 times 64.23%, ito yun, equals 6.423. Okay? I-minus natin sa 10. Minus 10. Yung capital ko. 3.5, which is ito. Okay? Ibig sabihin, talo ako ng 0.423. Again, itong loss na to, yung 0.423 or yung dito sa CAT na 5.9, paper loss lang tawag doon. Ulit, paper loss, hindi ka patalo. Kasi pag bumalik si price dyan sa entry price mo, mababawi mo pa rin yung $10. Ang problem is pag hindi mo kaya yung nagdidip na ganito at sobrang laki ng negative and bagsak yung portfolio mo, at kinat mo siya dyan, dun ka palang natalo. Kung nag-cut ka dyan, hindi na siya paper loss. Cut loss na siya. Ibig sabihin, tatanggapin mo yung loss mo na 6.5 and may matitira sa yung 3.5. Nagigets? Pero hanggat negative pa lang yan nakikita mo sa portfolio mo, paper loss lang yan. Unless i-close mo yan. Okay? So, may goal ka ba i-close yan at a negative? Malamang hindi. Kasi nga, ang nag-aim ka mag-generate ng profit. Kaya in the first place, kaya ka nag-invest dyan kasi gusto mo ng profit. So, bakit mo siya i-close? I-close sa negative. So, hindi mo gagawin yon kung ayaw mong matalo. So, another thing dito sa investment. Sa word na trade, yan, mga na in-explain ko dito, position trader, investor trading, or spot hodler, spot trading. Sa trading, yung root word niya is trade. Okay? Kung gusto mo makipag-trade talaga kay market, negative ka dito ng $6.5. Kung gusto mo lang makipag-trade kay market, kung gusto mo lang i-cut loss mo tong 6.5. Okay? Bibigay mo yan kay market. Ang kapalit niyan, bibigyan ka ni market ng magandang position dito sa bottom. Itong entry price mo, pwede mong ilagay dito sa bottom. In exchange for negative 6.5. Ulit. Okay? Dahil nandyan yung entry price mo sa taas at negative ka na ngayon, pwede mong bilhin
yung position dito ng negative 6.5. So, for this example, yan lang kasi yung balance natin. Pero sa inyo, depende kung magkano yung loss nyo. So, tatanggapin nyo yung loss nyo, sabay lunok. Then, bibili ka dito sa bottom. Which is mas maganda yung position mo dito compared dito sa kabila. Nagkataon lang, tinanggap mo yung loss mo and yung remaining, naka-invest ka dito sa ilalim. Pwede ka mag-add and so on. And by the time na umakyat si price, nag-generate ka ng profit. Hindi na siya nagbabawi ng losses. Kasi binayad mo na to kay market. So I hope nagigets niyo yung concept, no? Madali lang naman to pag sa spot holder. Hindi mo na siya kailangan bantayan kahit nagre-red yung portfolio mo. Basta good yung projects and naniniwala ka, mag-DCA ka lang na mag-DCA. Okay? So, bibigyan ko kayo ng example. Dalawang example. Yung isa is yung nagre-research talaga yung trader about fundamental analysis. Nagdo-dior talaga siya sa project na by 2026, 2027, or 2028, may potential talaga tumaas sila. Okay? Yun yung nagjo-dior. Nagre-research. Kasi nga, more on research yung sa fundamentals. Okay? Ngayon, merong isa naman na kinoconsider lang nila yung dip and bumibili sila. Wala lang, for the reason na dip kasi, pasok sa criteria nila na mababa yung price, discounted, pwede nilang bilhin. So, kung ikaw nakapasok ka dito sa taas na yan, what more, bumili ka pa sa dip. Hindi ka rin naman nag-research dito nung pumasok ka, edi sana dito ka na lang pumasok sa dip. Okay? Ito yung mga example na kahit walang research, pwede mong pasukin basta nasa ilalim. BNX. Yan. So, who knows na meron pang bibili dito sa BNX, halos pababa na yan? Wala. Gusto mo lang bumili kasi iniisip mo bottom na siya. What if kagatin yan ng market makers or whales? Isa pa, SEN USDT. 1 week natin. Okay. Halos bottom na to. Wala nang naniniwala sa project nito. Pero who knows bakit siya nagpa-pump? Okay? So kung may investment ka dyan na kahit magkano lang, pwede ka maka-take profit pag nag-pump si market. And wala na tong research. Depende na lang sa'yo kung gusto mo siyang basahin. Pero yung first criteria, nakuha mo na. Nasa bottom siya, discounted, good price siya para bilhin. Talagang suntok sa buwan. Kung hindi siya umangat, edi wala. Okay? So, yan yung mga reason na pwede ka mag-research or pwedeng i-consider mo lang yung good position dito sa ilalim. Binabay mo lang talaga yung dip. And, mako-consider mo yan kasi nga, nag-invest ka nga sa taas what more pa kaya dito? Kaya mo siya nako-consider na sana dito na lang ako bumili. Lista. Lista. Sino magkakalang may bibili pa rin ng lista? Lista USDT yan. Nasa bottom na rin. And may kumakagat. And ngayon, highest volatility to sa market. Si lista. Top 1. So, see, yun yung mga pwedeng mangyari. Pero then again, it's your decision na mag-invest. Pera nyo yan. And kung anong gusto nyong gawin dito sa sudden change in decision making, decision mo yun. Kung gusto mo mag-TP agad, kung gusto mo i-close dito, ikaw bahala. At least, think positive na lang. Natuto kayo sa mga spot holds nyo. Okay? Sa mga ininvest nyong pagkakamali. And to the point na in the future, biglang may nagsabi sa inyo na invest kayo dito, hindi na kayo ganun ka newbie when it comes to investing kasi syempre, may lesson learned yun. Okay? Huwag nyo isipin yung negative, avoid nyo yung bash, avoid nyo yung hates, kasi hindi natin alam galaw ng market. So instead na mag-focus ka sa mga ganong chismis, instead na mag-focus ka sa hatred or sabi kasi nito, sabi ni ganyan, mag-focus ka na sa sarili mo and improve mo yung sarili mo.
then it will make you a wise investor in the future. Okay? Lesson learned yun sa inyo. Hindi yun bad happenings. It will turn good kasi natuto kayo for future reference. Okay? So I hope may natutunan kayo dito sa sudden change in decision making at saka explanation sa spot hodlers, investor, and position trader. So, if you have any questions about this, request content lang din to sa akin. Feel free to message me or andyan yung mga links sa baba. So, if may mali akong nasabi dito, sige, correct nyo lang ako. I-comment nyo dyan sa baba. Pero yan, naglagay na ako ng disclaimer, decision making nyo yan, and kayong bahala sa spots nyo. Okay? So, sana sana nakatulong to sa inyo and makaka-out kayo dyan with profit. Hopefully. Yun lang. Thank you and see you ulit sa next vid.